Bad news or worse news? Bad news. Parehong nag-match ang dugo ni Antonina at ni Isabela sa dugo mo. And the worst news? Well, either na parehas silang Antonina San Victores o may nameke ng isa sa mga dugo nila. Kung merong mga nameke, siguradong hindi ako yun. Kundi ang impostorang yan. Ay! Wow! Ang lutong! Hindi ka ba naaawa sa mga pamangkin mo, Aba? Hindi mo na kailangan iparinig sa mga bata. Bakit? Dahil nahihiya ka na ikaw mismo natiyahin nilang umaagaw sa kanilang ama? Tingnan niyo mga bata. Tingnan niyo yung babaeng yan. Yan ang umaagaw sa ama ninyo. Yan ang sumisira sa pamilya natin. Wala ka na mapagmamalaki ngayon dahil patas na tayo. At kung uulitin yung test, lalabas ang katotohanan. Hindi ka dugong San Victores dahil dugong hayop ka, kaya kayo ang nandaya ng resulta. Sige, laban! Laban ka! Huwag mo awatin, ma! Matabang ang mga natin! Laban! Sige! Laban! Laban! Matabang ang mga natin! Sige! Sige! Tama na yan! Tama na yan! Dennis, please don't listen to your mom. Hindi niya alam kung ano sinasabi niya. Tita Ava, totoo bang inaagaw mo sa amin si Daddy? Kala ko bang mabait ka, yung pala bad ka. We hate you. Dennis, Huwag mong hawakan ang mga anak ko. Ngayon isipin mo, Aba. Bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo mabuti. Kaya mo bang mandamay ng mga batang walang kamalay-malay? Kaya mo bang sumira ng pamilya na walang kasalanan? Kaya mo ba yun, Ava? Let's go. Promise ka. Hindi nila ako. Tama na, Aba. Hayop ka! Ha? Ano? Ano? Stop it! Stop it! Darren! Kung gusto nyo, ulitin na lang natin ang test. Hindi na, Doc. Ako na bahala dito. Mabuti pa, magpahinga na tayong lahat. Masyadong mainit ang sitwasyon. At huwag kayong mag-alala. Hindi tatagal, lalabas ang katotohanan. Salamat po. Assure you, ma'am. Tanggal ba ang panga? Naman kasi di ka umawat eh. Normal kasing babaeng yan eh. Matapang ang manok natin. Karaho! Kumakalat ng balita. Kaya bago pa natin malaman, baka hinahalo-kay na ang buhay nitong si Luz Meminda at mabulilyaso tayo. Ewan ko ba sa'yo? Akala ko pinaayos mo lahat kay Leticia. Alam ko, hindi ko nga nagawa ng paraan. Pero, ang nakapagtataka, positive ang result ng DNA test mo. Eh talagang sinuswerte pala tayo. O baka naman, anak talaga ako ni Amoroso.
Well, huwag ka nang mangarap. Ah, ganon. Sigurado ka bang wala kang nagawa dun sa resulta? O baka naman gusto mo kaming baliktarin ni Felipe at gusto mo magsulo? Ano? Leticia, totoo ba ang sinasabi nitong si Luz Meminda? Ikaw, babae ka. Gusto mo bang mabiyak yung pagmumukha mo? You better keep your mouth shut. Dahil kung wawalang yain ko kayo, para ko na rin sinabit ang sarili ko. Do you understand? Eh kung mismo yung best friend mo nga si Dolores, winalangya mo kami pandalawa. Aba, walang hiya ka talaga, no? Alam mo, gusto kitang isabit na para kang si Judas. Tama na! Tama na! Lalo lamang yung pinalalala sitwasyon. Pero huwag kayong mag-alala. Palagay ko kilala ko na kung sino ang lumalaro sa atin. Magaling siya. Pero ako pa rin ang maestro sa eskrimahang ito. Ako pa rin. Sa kwento naman ngayon tungkol sa tunay na tagapagmana ng milyon-milyong ari-arian ng pamilya San Victores, ay lumabas na parehong positive ang DNA test na kinuha sa dalawang dalaga. Kaya tuloy ang tanong, sino nga ba ang tunay na Antonina? Isabela, ikaw ang tunay na Antonina. Hindi lang dugo mo ang nagpapatunay dito, kundi ang katauhan mo. Ano ibig niyo sabihin, Nay? Anak, ang ginto, ilublob mo man sa putik, ginto pa rin. Parang ikaw, kahit marami ng pagsubok ang dumaan sa'yo, marami ng paghihirap, hindi ka pa rin sumusuko, lumalabang ka pa rin, hindi ka pa rin gumagawa ng masama. Kumikinang pa rin ang kabutihan mo. At yan ang katangian ng isang prinsesa. At ang mga katangian na yan ang nagpapatunay na ikaw nga si Antonina. How was your day? Bakit? Nagpunta dito si Violeta kanina. Kasama sina Dennis at Sheila. Nalilito na ako. Mahal na mahal kita, alam mo yun. Pero nung nakita ko yung mga mukha ng anak mo, nasasaktan ako. Pakiramdam ko napaka makasarili ko. Look. Kapag pinagpatuloy namin ni Violeta ang pagsasama namin, lalo lang masisira ang mga buhay ng mga anak ko dahil makikita nilang hindi naman nagmamahalan ng mga magulang nila. Ikaw lang hindi nagmamahal. Nakikita ko sa mga mata ni Violeta na tunay kanyang mahal. Oo. Pero ikaw ang mahal ko. Hindi ba makasarili yun? Ay, Papa.
pa-kiss. Basta. Papa, nakikinig din po pala kayo ng classical music ni Beethoven. Favorite ko po yan eh. Talaga? Di po ba kayong tutuwa, Papa, na kahit ang tagal po nating nagkahiwalay, parehas po yung taste natin sa music? Well, sa resulta ng test, pareho kayong dalawa ni Isabela, ang anak ko. Eh, obvious naman po na nandaya sila, di ba? Sa totoo lang, pwede rin ikaw o kayo ang nameke. At alam mo, anak, yung pinapakinggan ko ngayon, hindi siya si Beethoven, kundi si Mozart. Isabela, may mga bisita ka sa baba. Dennis? Bakit hindi ka pa natutulog? Anong ginagawa mo dyan? Kanina ko pa po kayo hinahantay. Bakit? May problema ka ba? Sabi daw ni Mami, iiwan niyo na daw po kami. Kasama ka na daw po kay Tita Ava. Totoo po ba yun? Hindi niyo na po ba kami mahal? Talaga bang iiwan niyo na ba kami? We're very sorry po kasi gabi na lumalaki at umiingay na po kasi yung issue ng pag-claim nyo na kayo po ang tunay na Antonina San Victores, ang eredera ng mga naiwang ari-arian ni Doña Dolores. Kaya po sana, gusto po sana namin kayong imbitahan na mag-guest sa talk show namin. Hindi kaya lalong gumulo ang sitwasyon kapag lumabas si Isabela sa show ninyo? Ate, tama rin naman yung sinasabi mo. Pero hindi ba parang pagkakataonan ni Isabela para masabi niya yung gusto niyang sabihin at para mapapatunayan niya yung sarili niya? Totoo pong maaari magkaroon nga po ng positive at saka negative effects ang paglabas ninyo sa aming TV show. Kaya nga po nagpapaalam po kami sa inyo para po bago po namin talakayin sa aming show yung kwento ng buhay niya o bago namin kayo ipasok sa show namin. Anak, walang ibang pwede magdesisyon niya kundi ikaw lang. Ano, gusto mo ba lumabas sa show nila para pag-usapan ng issue? Kahit di malaman Kung minsan, may mga gabi na gusto mo na nag-iisa ka. Pinagmamasdan mo lang ang buwan, mga bituin. Gusto mo? Hindi po ako umiinom eh. Ilang taong ka na ba? Saka red wine lang naman to eh. Ako bahala sa nanay mo. May mga gabi na gusto mo na nag-iisa ka. Pero syempre, mas masarap pa rin yung may kayakap ka.
Alam mo, Isabela, tulad mo rin ako dati. Dalaga, maraming manliligaw, maraming nagbibigay ng mga love letters, mga regalo, bulaklak, hinaharanahan. Pagkatapos nun, isa sa mga yon, napapaibig sa'yo. Para kang nasa ibang mundo. Makulay ang buhay. Musika ang ingay. Pagkatapos nun, may mangyayari. Yung lahat na nagpasaya sa'yo, yung taong minahal mo, lahat ng musika, lahat ng liwanag ng buhay, mawawala lahat yun. May iwan kang nag-iisa, nangangapa sa dilim. Pero huwag kang mag-alala, Isabela. Kahit naiwan ka dun sa dilim ng gabi, may bituin na gagabay sa mga taong katulad natin na naliligaw. Cheers. Pinsan, ano ba ginagawa natin dito? Baka gusto mo, umuwi na tayo. Sabi, baka pagkamalan tayo mag-shota ng mga tao dito. Sandali na lang. Ano ba iniisip mo? Alam mo, Boyong, dati pinapanood lang natin mga nangyayaring ito. Parang sa sine o TV. Ngayon nasa loob na tayo ng storya. Isa na akong tauhan dito. Kahit malapit na ako, lumalayo yung mga bagay na gusto ko. Hindi ko na mabalik yung dati nating buhay. Nakakulong na tayo sa storyang ito. Kaya mo yan. Oh, doon muna ako sa labas, ha? Jer, bilisan mo. Ikaw na ang next. O, sige na, mag-miss na ako. Okay. Kanina ba na dyan? Mali yata ako ng dressing room eh. Okay lang. Di ba, wait, aren't you, ano? You're Isabella, no? I saw you at, ano, yung sa wake ni Donna Dolores, di ba? What you doing here? Guest ako dun sa talk show. Yeah, I know. Tungkol dun sa... Well, anyways, nice seeing you again. Let's go! Ano, well, good luck. I'll see you later. Mukhang masama ang pakiramdam mo eh. Hindi, Gusto mo, okay lang ako. i-reschedule na lang natin tong recording na to. Sige na. Hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Oo, hindi pwedeng ma-postpone to eh kasi kailangan ko rin naman mag-practice. Malapit na yung concert. Bakit? Itutuloy mo pa ba yung guesting mo doon? Siyempre, importante sa kanya tong concert na to. Hindi ako pwedeng hindi mawala doon. Ano ba? Wag na lang. Sige na. Okay lang ako, Hindi, don't worry. masama ang pakiramdam mo eh. Okay lang ako. Sure? Yeah. Yeah.
Okay na. Stand by, Butch. 5, 4, 3, 2, on air! Nito mga nagdaang araw ay naging laman ng mga balita ang tungkol sa pagkamatay ni Doña Dolores San Victores, ang nagmimay-ari ng ilang malalaking kumpanya dito sa ating bansa, at kasabay nito ay ang paglitaw ng isang dalagang nagsasabing siya daw ang tunay na apo ng yumaong Doña at tagapagmana daw ng mga ari-ariang naiwan nito. At ngayong hapon ay pinaunlakan tayo ni Isabela, ang dalagang nagsasabing siya daw ang tunay na Antonina San Victores. At narito siya upang ipahayag ang kanyang kwento, mga kaibigan. Please welcome to the show, Miss Isabela Garcia. Huwag ka matatakot. Tandaan mo, ikaw ang nagsasabi ng totoo. Marami nagsasabi na pera lang daw ang habol mo dito dahil kung hindi, dapat daw ay noon ka pa lumantad at lumabas at hindi kung kailan patay na ngayon si Doña Dolores San Victores. Anong masasabi mo dito? Alam niyo po kasi, ngayon ko lang din ho nalaman ng katotohanan eh. Itinago po ako ng Nanay Elsa ko dahil noon pa lang ho, bata pa lang ako, meron na ho talaga nagtatangka sa buhay ko. Ginawa ho to ng Nanay Elsa ko kasi gusto niya hong protektahan ako at malagay sa tahimik ang buhay ko. Alam niyo, hindi naman ho talaga pera habol namin dito eh. Gusto ko lang ho talagang ipaglaban ang pagkatao ko. Alam mo, may punto kasi sinabi mo, pero sandali. Ngayon I'm sorry, Isabel, I hope you don't mind, pero meron tayong biglaang bisitang dumating dito sa studio upang maglahad din ng kanyang kwento. Mga kaibigan, may we call in Miss Antonina San Victores. Antonina? Excuse me.